Karapat-dapat na purihin ang Diyos na buhay, lalo na sa araw na ito, na kung saan ang araw ng linggo para sa ating mga Katoliko ay para sa Diyos. Araw ng pagpapahinga sa mga pagsubok, sa mga problemang nararanasan natin sa ating buhay. Lumapit tayong mga napapagal sa ating Diyos, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Nawa, magkaisa tayo, ang ating espiritu at ang espiritu ng Diyos, upang ang aral, ang binhi ay maitanim sa ating puso. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Amang nasa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na buhay, purihin ang iyong pangalan magpakailanman, purihin ang iyong pag-ibig
ang iyong habag sa amin hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, marami pong salamat. Ang linggong ito ay biyaya mo. Tayo po'y lumapit sa Diyos na may kababaang loob. Hindi po natin mauunawaan ang mensahe ng mabuting balita kung mapagmataas po tayo, mataas ang ating pride, hindi natin makikita ang Diyos. Huwag po tayo nakapatawaran. Ama sa langit, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aking puso at isipan, ang aking espiritu at espiritu may magkaisa. Nananalig po ako na sa mga oras na ito, ang iyong banal na espiritu ay puspusin mo po ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po lamang akong daluyan ng iyong mensahe. Gayon din po ang panalangin ko sa bawat isa na makakarinig ng Sunday Gospel, Lord. Give them encouragement na isuko ang lahat upang sa ganon malayang makapasok ang banal na espiritu sa aming mga puso at maunawaan namin ang mabuting balita at pagkain naming spiritual. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Ito ang pinakamahalagang oras na magagawa namin sa bawat araw, Lord, ang makinig ng mabuting balita. Pagnilayan ito sa buhay at ibahagi sa iba. Nawa ang online na Facebook Live na ito ay maging sandata mo upang ang mga palaso ng Diablo ay aming mapaglabanan. Muli, lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa dakilang pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin bigyan ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang talinghaga ng ubasan at mga kasama. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana,
Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyo at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at magkakaluray-luray ang mabagsakan nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Yan. Sabayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay October 8, 2023. At Sunday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain espiritual. Kailangan po natin yan sa panahon na ito. Hindi lamang yung ating pisikal na katawan ang nangangailangan ng pagkain upang tayo lumakas, hindi magkasakit. Higit sa lahat, ang ating espiritual na kaugnayan sa Diyos. Yan ang pinakamahalaga. At huwag po natin kakalimutan na bilang mga Katoliko, ang linggo ay araw para sa Diyos. So, from Monday to Saturday, binigay na yan sa atin ng Panginoon. Magtrabaho, kung ano man ang gagawin natin, karapat-dapat lamang na itong araw na ito, kay alay natin sa Kanya. Kaya maaring sa inyo, yung iba kanina pa umagang nagsimba, maaring iba mamaya pa, pero ang pinakamahalaga, huwag nating kakalimutan na magsimba sapagkat ito isa sa mga utos, sa 10 utos ng Diyos. At saka hindi lang yon, itinuturing natin isang mortal sin kapag tayo ay hindi nakapagsimba. Nawa magampanan natin yan bilang pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos sa isang linggo na ipinagkaloob niya. At ang ating pong pagninilayan ay tungkol po sa talinghaga ng ubasan at mga kasama. Ito po ay mula sa pagbasa ni Mateo chapter 21 verses 33 to 44. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde ng Word of God Daily Gospel at ito po ay nagsimula noong August 5, 2019 sa Pokong Katoliko. And of course, napakahaba po ng gospel natin ngayon, no? Tungkol po siya sa talinghaga. At alam naman po natin na napakaraming talinghaga ang ikinikwento ng Panginoong Jesus sa Biblia. Pero ngayon po, ang ating pagninilayan ay tungkol po sa talinghaga ng ubasan at mga kasama. Alam niyo po, napakaganda ng talinghaga na ito. Kaya sana po, tayo po ay pare-parehong makinig. Tulad nga po ng sinabi ko sa aking panalangin, ako po ay instrumento lamang at ako din po ay nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Parang pare, di po ba? Instrument lang po ni God yun para doon ng daluyan ng kanyang mensahe. Kaya dapat concentrate po tayo dahil tiyak, sabi nga bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Kahit ako nagsasalita, minsan tinatamaan din ako ng message ni Lord. At kapag naramdaman natin yun, sabihin natin, thank you Lord sa pagpapaalala. Sapagkat ang salita ng Diyos ay isang pagpapaalala na isang amang nagmamahal sa atin ng totoo. So, ito po dito pa lang sa gospel, sabi nagkwento ang Panginoong Jesus ng isang talinghaga. Meron siyang binanggit na isang tao na nagmamay-ari ng isang malaking bukid. At ito ay tinatamnan ng ubas. At ang ginawa nitong may-ari na to, dahil siyempre malaki yung tawag dito, yung kanyang ubasan. Talaga namang ginawa niya lahat ang protection
para ito ay mapangalagaan. Ano yung mga ginawa niya? Naggawa siya ng mga pisaan doon, ng ubas, tapos naglagay pa siya ng mataas na bantayan. At makikita natin talaga na itong may-ari na ito, talagang, ano pa tawag dito, yung property niya, alagang-alaga niya. Eh tayo din naman, di ba? Pag meron po tayong property, lalo na kung halimbawa bahay, lupa, minsan nga yung simpleng cellphone o simpleng mga bagay, binibigyan natin yan ng protection para hindi manakaw, para hindi masira. Eh how much more po kaya itong may-ari ng ubasan? So ganun ang ginawa niya, no? Puro pagmamahal at talaga nag-i-invest siya doon sa ubasan na yan. So, ngayon ang nangyari, pagkatapos niyang gawin yun, sabi niya, teka muna, alis muna ako. Pupunta muna ako sa ibang lugar. So, siyempre, alam naman natin na kapag wala yung may-ari, kailangan magkuha siya na magbabantay doon sa kanyang ubasan. Ganun niya kamahal yung ubasan niya. Hindi siya papayag na aalis siya at walang magtatao doon. Kasi pwedeng pasukin ng magnanakaw, pwedeng kainin ng mga insekto yung mga tanim doon. Kung walang mag-aalaga, kailangan na may titingin, sa madaling salita. So ngayon, kumuha siya ng kasama. Actually, ang dito is magsasaka. So, ang nangyari ngayon, dumating yung time na matagal nang iniwan yung kanyang ubasan at naisipan niya, yung nung may-ari ng ubasan na magpapunta siya ng alipin para kunin yung kanyang kaparte o kanyang part. Kasi, syempre, alam naman natin na umalis siya, syempre dapat kumita. Kumita yung kanyang ubasan. Dahil pagka syempre, pag hinog na yun, kailangan na i-harvest. Kailangan na ng mga magsasaka na ibenta yun. So, maaring sa haba ng panahon, naipon na yung mga kita. So, sabi niya, nag-decide niya, teka, pupunta ako ng alipin doon. At hihingin ko yung kaparte ko. Kasi syempre, babayaran din naman yung mga trabahador niya. O kung ano pa yung mga dapat bayaran na ginastos para dyan sa ubasan na yan. Kaso, ang nangyari, hindi yung kanyang ine-expect. Kasi yung mga kinuha niyang magsasaka o yung kasama niyang magbabantay o yung pinagkatiwalaan niya, hindi naman pala naging responsable. Amen? Hindi naging responsable. Kaya ang nangyari ngayon, nung pinapunta niya yung tao doon sa mga kasama doon sa ubasan, anong ginawa? Abay, sinabi dito sa mabuting balita, sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Anong klaseng ginawa? Abay, binugbog, pinatay, at binato. So, just imagine, ang ganda-ganda mong iniwan, yung ubasan mo, tapos pagdating ng partihan, bakit ganun ay ginante na itong mga pinagkatiwalaan ng tao na yun, ng may-ari na yun? Parang, di ba, parang kung ilalagay natin yung ating sarili, para bang sa tao, minahal kita. O sa anak na lang, halimbawa, minahal mo yung anak mo, pinag-aral mo, binigyan mo ng pinangaralan mo mabuti. Nung maliit, yan, nung sanggol yan, ni lamok, ayaw mo pa dapo. Kumbaga, pinakita mo yung buong pagmamahal doon sa mga anak mo. Pagkatapos, time will come na talaga namang biglang nag-iba. Biglang nag-iba. Alam niyo yun? Di ba may mga sitwasyon tayong naririnig o kwento na yung anak, suwail, yung anak, imbis na makapagtapos ng pag-aaral, inuna yung pagbo-boyfriend, nabuntis. Yung iba naman na-addict, hindi nag-concentrate sa pag-aaral. Yung iba, palasagot. O kaya, di ba, sabi ko sa inyo, since ang mabuting balita, dapat nating i-share, no? Pwede nyo yan i-share sa timeline nyo para yung mga Facebook friends nyo makarinig. Pwede nyo lakasan yung volume nyo para yung mga anak nyo dyan, asawa nyo marinig. Amen? Importante na i-share natin kasi yan ang dahilan kung bakit po ako nagpe-Facebook Live. Para sundin ang utos ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. So, nabanggit ko lang po yun. Kaya lagi niyo makikita, they share the daily gospel. So, tuloy tayo sa kwento, no?
So, ganun nga yung halimbawa ko, no? Halimbawa ko sa anak, no? Minahal mo lahat, nourish mo lahat ng pagmamahal, time mo, effort mo, financially, emotionally. Tapos ang sakit, di ba, pag sasagot-sagutin ka ng anak mo. Samantalang yung anak mo sa'yo, natutong unang magsalita, lumakad, tumawa, magsulat, magbasa. Tapos hanggang sa naging college na, nakagraduate na. Marami nang nalaman, matalino na. Tapos bigla kang sasagutin. Mga kabataan, huwag niyong gagawin yan, utang na loob. Amen? Hindi porke marami na kayong alam at maaari siguro yung magulang nyo, high school graduate lang o elementary graduate lang, parang mayabang na yung tingin nyo. Para bang mas marami kayong alam sa magulang nyo. O kaya naman, halimbawa, nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang feeling mo naman, nung nag-uumpisa ka, ang sipag-sipag mo, hanggang sa tumagal ka na, naging mayabang ka na, dahil tumaas na yung position mo. Hindi po ba? Yung bang nandun yung pride. Ganito ay nilalarawan ng talinghaga na ito. Biglang yabang itong mga katiwala na ito. Samantalang bukod sa binigyan na ng trabaho, wala na ibalik. Nakita ni konting tubo. Ang sama. Alam nyo, ang mga katiwala na ito ay ganid. Ganid sila sa pera. Ganid sila. Wala silang utang na loob. At masakit bilang isang tao na wala tayong utang na loob sa ating kapwa. Wala tayong utang na loob sa ating mga magulang. Parang tipo na pag tumataas yung pride natin, ang feeling natin, pag yung langaw nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw, feeling nung langaw, mas malaki siya sa kalabaw, mas mataas siya sa kalabaw. Ganun tayo. Amen. So ngayon, ganun naging ganid ang mga pinagkatiwalaan ng may-ari ng ubasan dito sa talinghaga nito. Anong ginawa niya? Sabi niya, sige, hindi ako susuko. Itatry ko tong aking anak. So, alam nung may-ari na pag anak ko, i-respect na nila to. Pakinggan na nila to. Para kasing, ang nangyari, pag pinadala yung anak doon sa mga magsasaka na yan, pa siya yung representative ng may-ari. Pero na-disappoint na naman yung may-ari. Kasi, anong ginawa? Pinatay din. Pinatay. Anak ng may-ari, pinatay. Samantala yung anak ng may-ari na yun, walang kamalay-malay. Basta pusa lang siya doon, tapos papatayin. Amen. Kasi may inggit doon sa mga kasama o magsasaka doon sa ubasan. Nako, anak pala ng may-ari yan. Patayin natin kasi yung tagapagmana. Kinukulit nga tayo nung may-ari, nung tatay. Bakit kukulitin din tayo niyan? Hindi po ba? Yung pagiging ganid, walang utang na loob. Yung magiging iniisip lang yung sarili. Kaya ang nangyari, sabi nga dito sa gospel, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga masasamang tao na pinagkatiwalaan niya? At anong sagot? Sumagot nung tinanong ng Panginoong Jesus, lilipulin niya ang buhong iyon. Paalagaan ang hubasan sa iba, kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pangligtas. Amen. Yun. Sabi, kapag ganyan sila, wala silang utang na loob, ganit sila, ibibigay ko na lang sa iba yung trabaho. Lahat sila sesentahin, ano ba yun? Bubulol ako. Tatanggalin. Ayun, tatanggalin sa trabaho at ibibigay ko sa iba na mas deserving. Yung mapagkakatiwalaan, yung hindi ganid. Amen. Ang sasama kasi nung nakuha niya. Alam nyo, maganda ang message ito. Kinuwento ko lang uli para ma-refresh natin kung ano yung gospel kasi nga mahaba eh. Pero alam nyo, kung i-apply po natin ito sa ating buhay, ganito po yan. Tayo
ang pinariringgan o tinutumpok ng buting balita. Ang mensahe ay para sa bawat isa. Sa akin, sa yung nakikinig ngayon ng live, at sa makakarinig pa ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ang Diyos ang nagtanim. Siya ang may-ari ng buong mundo. Ito'y nilikha niya. Alam nyo, bago pa lang tayo ilagay ng Diyos o likhain ng Diyos, inihanda na niya ang lahat. Ganun niya kamahal tayo. Hindi siya naglagay ng tao na wala pang hayop na makakain o makakatulong sa hanap buhay, na wala pang isda, wala pang halaman, wala pang araw, wala pang bituin. Hindi eh. Kamukha ng may-ari ng ubasan, ang Diyos sa laki ng pagmamahal niya sa ating mga tao, inihanda niya ang lahat muna bago tayo. At sabi niya, ine-expect niya na andyan na lahat. Diba? Si Eva at Adan, nilikha, ibinigay ang lahat ng magagandang bagay. Kayo na ang bahala dyan. Sabi niya kay Eva at Adan. Ganun din sa atin, may ibinibigay ang Diyos. Ang daming ibinibigay. Pero anong nangyayari sa kanyang mga nilikha? Sinisira ng tao. Diba? Umalis ang Ama. Eto tayo ngayon. Nasa langit ang Ama, nandito tayo ngayon sa mundo. Pero ano yung pinaggagawa natin sa kanyang mga nilikha? Nilikha ng Diyos ang araw, ang gabi, ang dagat. Ano na ngayon ang dagat? Ano na ngayon ang ilog? Nag-pollution na. Amen? Samantalang ganda-ganda niyang pagkakalikha niya niyan. Ano na ngayon ang mga hayop? Merong mga taong sinasaktan ng mga hayop, kinakain, kaya nagkakaubusan ng mga hayop. Ano pa ang mga nilikha niya? Ang mga halaman, ang bundok, nakakalbo na. Hindi naman pinapalitan. Ito na ang mundo natin, no? Ang hangin natin, ang baho na, ang dumi na. Ang dagat, ang kapaligiran, ang dami. Winasak natin yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na magandang mundo na nilikha niya na may pagmamahal. Para tayong mga magsasaka o kasama o katiwala na iniwan niya sa kanyang ubasan doon sa may-ari ng bukid. Anong nangyari? Amen? Tapos ngayon, doon sa kwento sa talinghaga, nagpapunta ang Panginoong Jesus ng, di ba, manghihingi ng kaparte ng alipin niya. Mga panahon na yun, nagpadala ang Panginoon ng mga propeta para mangaral ng salita ng Diyos, ipakilala si Kristo, mga hari. Sila Abraham, sila Isaac, pinadala niya yan para mangaral. Pero anong ginawa ng mga tao noon? Pinapatay, hindi sila naniniwala sa Diyos. Amen. Samantalang mga taong itong pinadala, pagmamahal to ng Diyos eh. Ayaw kasi ng Diyos na mapahamak sila. Gustong bigyan ng warning na magbalik loob na sa Diyos para hindi mapahamak. Tayo naman, no, sa panahon natin ngayon, kamusta ba ang hati-hatian? Kasi nabanggit dito sa mabuting balita eh, nagpabalik yung may-ari ng alipin para kunin ang kanyang kaparte. Ano ba ang blessing na meron ka ngayon? Meron ka bang sariling bahay? Lupahan ka ba? Meron ka bang ilan ba anak mo? Apo mo? Ano ba natapos mo? Simple ka lang bang nakatira sa barong-barong? Ano bang profession mo ngayon? Ano bang meron ka ngayon? Buo ka ba? Mula ulo hanggang paa? Hindi ka ba pilay? Hindi ka ba bingi? Iyan ang kaparte na hinihingi sa atin ng Diyos. Hindi siya humihingi ng buo. Yan yung mga blessing na iniwan sa atin ng Panginoon. Kamusta na? Bakit humihingi lang si Lord ng kaunti? Hindi natin maibigay. Samantalang binigyan ka ng kakayanang tumulong sa kapwa, ayaw mo magbigay, madamot ka. Gusto mo may pera ka na, may pera pa, kukunin mo pa yung pera ng iba, ganid. Parang yung mga kasama dito sa bukid, ganid. At walang utang na loob tayo sa Diyos. Kapag yung konti lang na hinihingi sa atin, hindi natin maibigay.
Amen? Anong ginagawa natin? Binubugbog natin, pinapatay natin, binabato natin uli si Kristo. Kapag tayo ay nagkakasala. Amen? Kaya nga sa sobra pa rin pagmamahal ng Diyos, hindi nakinig sa propeta, hindi nakinig sa mga hari o sino mga pinadala ng Diyos noon. Sa panahon natin ngayon, mga pare, preacher o sino man na ginagamit ang Panginoon. Diba? Ipinadala na ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Yesus. Ito na yung pinaka-importante sa ating Ama sa langit. Ito na yung kanyang pinaka-the best na kayamanan. Yun na, sige na, bahala na, ipapadala ko to. I-respect na nila to kasi anak ko to eh. Pero hindi. Ipinakita na ng Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero ano ang ginawa natin? Patuloy tayong nagkakasala. Ibinigay na ang isang walang kamalay-malay. Diba napaka-banal, walang bahid kasalanan. Pero bumaba sa lupa, nagkatawang tao ang isang anak ng Diyos na isang Diyos din. Pero anong ginawa? Kitang-kita natin, diba? Inalipusta siya hanggang sa dumating siya sa krus ng Kalbaryo, hinampas siya, inalumura, dinuraan, tinusok ang tagiliran. Ganun ang ginawa natin sa anak ng Diyos. Wala tayong utang na loob. Bawat isa sa atin. Amen? May anak ka, sinasaktan mo, may asawa ka, niloloko mo, wala tayong utang na loob. Mga ganid tayo. Yung mga taong 1, 2, 3, 5 asawa, ganid, di ba? Yung bang tipong may mga bagay ka na meron, hindi ka makontento. Kaya minsan may mga taong dahil sa pera, pumapatay. Dahil sa pera, pumapatay. Dahil sa katanyagan, pumapatay. Amen? Pero, pinapaalalahanan pa rin tayo ng Diyos na itong oras na ito, binibigyan tayo ng babala. Nababalik loob na tayo sa Kanya. Kasi anong sabi? Kapag hindi pa rin tayo nagbago sa mga oras na ito, pagbalik ng Panginoong Hesukristo, anong gagawin? Sa time ng Judgment Day, ang mga hindi tumalima sa mabuting balita, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Kapatid, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay mapupunta sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi porke nagsisimba tayo, heaven na. Tinitingnan ni Lord ang puso natin pagpasok natin sa simbahan. Tinitingnan niya kung wala ba itong galit, hindi ba ito ganid, hindi ba ito inggitero. Amen. Sapagkat ang maliligtas lamang ay yung mga nagiging tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Amen. Kaya tingnan mo ha, ano ba ang ng mabuting balita ngayon? Marami tayong sinasayang. Sinasayang natin ang pagkakataon na binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataong maglingkod sa Kanya. Samantalang kung mag-apply apply ka ng presidente, mag-apply ka ng senador, mag-apply ka ng executive or whatever, malaking sweldo, diba? Ang dami nagpipilahan para matanggap. Pero ito hindi na natin kailangan mag-apply. Tayo tinatawagan ng Diyos sa paglingkod, pero sayang di natin tinutugon. Ang daming biyaya sa atin na lagi nating sinasayang. At ano-ano yun? Ito. Sinasayang ng mga tao, una, ang time o oras. Kasi dito sa mabuting balita, talagang kitang-kita natin ang sinayang na ibinigay na pagtitiwala nitong mga pinagkatiwalaan niya. Sayang. Ando na lahat. Perfect na yung employer nila Sayang. So tayo ngayon, sinusuri ng Diyos ang ating puso. Kamusta ba yung time natin kay Lord? May time ba tayo sa Diyos? Di po ba nakakalungkot isipin na 24 hours ang binigay sa atin, Lord? Hindi niya ginawang 25, 26, 27, 24 hours.
Napagnilayan na ba natin na nakipag-usap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin? May time ba tayo kay Lord na humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at kasalanan? May time ba tayo kay Lord na magbasa ng Bible? O kung hindi ka makapagbasa pa, may time ka bang kahit makinig mo lang muna, maaaring sa YouTube, sa TikTok, sa mga ganitong online, sa salita ng Panginoon, magkaroon ka ng interest? Sapagkat doon naman lahat nagsisimula sa pakikinig. Wala kang matututunan kung hindi ka nakarinig. O iba yung gusto nating madinig. O yung time natin na-waste lang, nasasayang lang. Saan? Sa galit? Di bang hanggang ngayon, ang haba-haba na ng panahon, ang haba-haba na ng oras, hindi ka makapagpatawad? O yung time natin na nauubos sa bisyo, sigarilyo, alak, babae, sugal? O yung time natin nauubos sa mga bagay na wala ka kwenta-kwenta, manonood ng mga pornography, manonood ng mga walang kakwentang-kwentang palabas na wala namang matututunang aral. At ang pinakamasakit sa lahat, 24 hours ang time, wala kang ginawa. Natulog ka lang, tamad ka lang, tinatamad ka lang pagdating sa Diyos. Oo, hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero wag natin kakalimutan na kaya tayo gising sa mga oras na ito dahil sa kanyang habag. Kaya niya sa kanyang isang kisap mata na tayo kunin na. Pero yung time, sabi nga, time is gold. So, if time is gold, bakit natin inaaksaya? Nagtatrabaho ang Diablo sa panahon na ito, doble. Mukhang mas masipag pa nga sa atin yung Diablo Alam niya na, teka ha, bakit dati wala naman siya time makinig ng salita ng Diyos? Bakit ngayon lagi na niyang hinahanap to? Inggitero yung Diablo na yan. Sulsulero. Bakit dati wala naman siyang time kay Lord na magdasal? Ba't ngayon nagdadasal na siya? Nagsisimba na siya? Nagbabasa na siya ng Bible? Teka muna, susulsulan ko to. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag tayo lumalapit sa Diyos, lalapitan din tayo lalo ng Diablo. Paano pa niya lalapitan ng babantayan ng husto yung mga masasamang tao barkada na niya yun. Siyempre, pag nakita niya yung dati niyang barkada, nagkakaroon ng time kay Lord, yun ang mas tututukan niya. Kaya wag po tayo magtaka na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, parang mas marami ang pagsubok. Mas mahirap. Ganun talaga. Kasi umiiba ka na ng landas Ayaw mo nang mabuhay sa makamundong pamamaraan, ang gusto mo, mabuhay sa paraan ng Diyos. Kaya ang dami natin sinasayang sa bawat araw. Time talaga, oras. Sapagkat ang oras na yan, di na yan babalik kahit kailan. Halimbawa, birthday mo ngayon, October 8, 2023. O anong oras na ba ngayon? So, 4:46. Kapatid, babalik pa ba yan? Hindi na. Pag yan naging 4:47, never na yan babalik kahit kailan. Kaya napakahalaga ng oras. Kaya dapat itong oras na ito, nagbabalik loob na tayo sa Diyos paano kung 4:46, 4:47, bigla tayo tinamaan ng ligaw na bala? Saka ba natin sasabihin na, Lord, patawad? Hindi. Binibigyan tayo ng oras, ng pagkakataon, ng ano. Nagkaroon din kasi ng oras sa ating buhay na nagkaroon tayo ng pandemic. Doon tayo nagkaroon, no? Ang dami nagkaroon ng time kay Lord dahil may mga online mass, nagkaroon ng time sa family, medyo nagkaroon ng time sa sarili. Pero ngayon, bumabalik na naman tayo sa dati. May time na namang magbisyo, may time na namang gumawa ng kasalanan. Ang bait ni Lord. Isang isap mata niya, pwede namang wag ng pandemic, pwede tapos na ang mga oras nyo. Tapos na ang oras niya ibinigay sa atin. Ito na ang panahon, papabiligin ko na ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi tayo sinusukuan ng Diyos, kamukha sa talinghaga. Hindi sumuko yung may-ari. Ilang beses niya pinabalik yung kanyang mga alipin. 1, 2, 3. Anong ginawa? Binugbog, pinatay. Kung anong-ano mang ginawa. Ganyan din ang pasensya sa atin ng Diyos. Kaya hanggat buhay tayo, pasalamat tayo kasi pinagpapasensyahan pa rin tayo ng Diyos. Yung bang tipong kahit naghingi ka na ng sorry, nagkasala ka pa uli, still, God is giving us time na magkaroon ng yung tawad. Kaya napakahalaga. I-treasure natin yung time na yan.
Dahil whether we like it or not, time will come, finish line na. Is either dumating ang Panginoong Yesus o tayo kunin sa oras na hindi natin alam. Amen. Pangalawa, sinasayang natin ang treasure, yung mga biyayang ibinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sabi ko nga, hindi lang naman yung pera eh. Treasure. Yung magkaroon ka ng pamilya, buong pamilya, kayamanan yan. Daming broken family ngayon. Sinayang nila yung treasure na ipinagkakaloob ng Diyos. Para din yung sa talinghaga natin nun. Sinayang ng mga magsasaka yung kayamanan. Ano yun? Tiwala. Ang tiwala, kayamanan yan. Kapag nakuha mo yan sa kapwa mo, di mo na yan Pag nakuha mo ang tiwala ng kapwa mo, dahil mo pa tumama sa loto. Kasi ang tiwala, pag nawala, ang hirap ng ibalik. Halimbawa nga nangutang ka, tapos di ka nagbayad. Actually, hindi naman yung inutang na pera mo ang doon, main character eh. Yung tiwalang ibinigay sa'yo na magbabayad ka. Eh kung di ka naman pala magbabayad, sana, humingi ka na lang. Kayamanan yan, yung tiwala. Ang pamilya, sabi ko, ang daming broken family. Bakit? Kasi kayamanan, nung ikasal kayo sa simbahan, nangako kayo sa harap ng Diyos, kayamanan yan ay pinagpala ng Diyos na kayo magkasama. Nung nagsama na sa isang bubong, wala na, naghiwalay na. Bakit? Di magkasundo eh. Sino nasasaktan? Ang mga anak. Nakayamanan nyo sana. Amen? Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, maraming tao ang patuloy na nabubuhay ayon sa takbo ng mundo. Alam naman po natin, ang takbo ng mundo ngayon ay napakabilis dahil sa social media. Isang pindot lang, magkakasala ka na eh. Kung hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, lagi natin titingnan kung anong ginagawa ng karamihan. Hindi porke ginagawa ng marami, tama sa paningin ng Panginoon. Kaya dapat tayo nakikinig ng salita ng Diyos para alam natin na, teka, yan ang sabi mo, gumanti sa kaaway. Teka muna, sabi ng Diyos, ibigin ang kaaway, panalangin ang kaaway. Amen po ba? Yung po yung pinupunto sa atin ng Panginoon. Ang dami niyang biyaya na sinasayang natin. Alam niyo kung bakit natin nasasayang? Kasi inaabuso natin ang free will natin. Kamukha sa talinghaga, abusado tong mga magsasaka na to. Pinagkatiwalaan. Ganon tayo. Inaabuso natin yung free will. Samantala, ang dapat, in our everyday lives, God's will ang sundin natin, hindi ang human will. Kasi yung mga gusto natin, palpak yan. Palpak yan. Minsan nga sa simpleng bagay lang eh. Alam mo na nga ang bawal sa yung sigarilyo. Sigarilyo ka pa rin ng sigarilyo. Nakalagay na nga sa pakete ng sigarilyo yung mga nakakatakot na itsura na sakit. Sigarilyo ka pa rin ng sigarilyo. Alam mo na nga maano yung alak, yung atay mo sa alak ka pa rin. May time ka pa nga hindi ba ang sakit nung linggo-linggo alam mo yun, naglalasingan sila, may time pa sila sa ganon, kesa sa Diyos. Amen. Kayamanan, treasure. Sabi ko nga, hindi yan sa pera lang. Ang dami na ibinibigay sa atin treasure na sinasayang natin. Dapat ginagamit natin to glorify God. Kaya hindi natin masasabi na, Lord, wala na ako kayamanan eh. Hindi. Yung magkaroon ka ng magandang kalusugan, kayamanan yan. Health is wealth. Pero anong ginawa natin? Inaabuso natin ng ating katawan. Yung ating kayamanan. Which is ang ating katawan dapat ang templo ng Espiritu Santo. Pag nagkakasala tayo, hindi yan templo ng Espiritu Santo, kundi bad spirit. Magbilang tayo ng biyaya sa araw na ito, kayamanan yan. Kahit sabi mo pang may sakit kang high blood, diabetes, meron kang mahahalukay na kayamanan na meron ng Diyos. Nakakakita ka pa, nakakapagsalita ka pa. Kayamanan. Actually, ang totoong kayamanan, ang Diyos. Na kapag nahukay natin, bilihin ang buong lupain para lang makip yung kayamanan na yun.
Papayag ba tayo na hanggang sa mga oras na ito, yung ino-offer ni Lord na kaligtasan, tapo natin dahil lang sa mga sarili nating kahinaan? Big time, one time, big time lang ang buhay na walang hanggan. Nakiki-apart na lang tayo dito sa mundo, kaya wag tayong pakasaya. Minsan nga, may kakilala ko na dulas lang eh. Patay, nabagok ng ulo. Daming mo bang pera, madadala mo ba sa kabilang buhay? Wala. Amen. Alam nyo, talagang kakaunti lang ang nagkakaroon ng interes sa salita ng Diyos. Konti lang nagkakaroon ng time. Kung ano pa yung mahalaga, yung pang binabaliwala ng tao. Kaya nga sabi ko sa mga nakaraan kong FB Live, hindi lahat ng nakikita sa social media tama. Hindi porke ipinagmamayabang ng sikat na artista, sikat na vlogger, yung ginagawa nila, tama. Dapat nga, sila yung maging number one na good example. Amen. Tayo, araw-araw na tayo nagkakasala, pero mas grabe yung ikaw nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Pananagutan natin sa Diyos yun. Kaya kung isa kang presidente, ipakita mo ang pagiging presidente mo na may kabaang loob. Kasi kayamanan ka ng bansa mo. Kung ikaw ay magulang, maging kayamanan ka ng pamilya mo, ng mga anak mo. At kung ikaw ay anak, maging kayamanan ka ng mga magulang mo. Amen. Napakaliit lang ng hinihingi sa atin ng Diyos, no? Kaparte lang, konti lang. Parang kawawa naman si Lord, parang pulubi. Siya pa yung nanghihingi ng konti. Tayo nagtatamasa ng maraming-marami. Amen. At pangatlo yung talent. Talent. Ano ba yung talent? Sa pagsayaw? Sa pagkanta? Yung talent, ibig sabihin yung ano bang meron ka? Bawat tao merong special skills eh. May talent. Pwedeng marunong ka magaling ka magluto, pwedeng sasayaw, sa pagkanta. Sa marami. Pwede natin gamitin yun for the glory of the Lord. Yung pagkanta lang pwede mong kantahan ng Diyos. Kung may talent ka mag-compose ng kanta na makalangit, pwede mong gawin yun. Lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos na blessing, hindi yan pang sarili lang. Ay, akin to Lord, binigyan mo, akin lang to. Hindi. Binigay sa iyo ng Diyos yan para i-share mo sa iba. Muli, kaya nga sabi ko, share the daily gospel. Share nyo tong gospel na to sa timeline nyo, sa group chat nyo, sa kaibigan nyo may problema. Kasi pinapakita natin na isinishare natin ang mensahe ng Diyos. Huwag nating suluhin. Pero nakakalungkot mong isipin, hindi na i-share kasi hindi interesado. Pero pag sa loto, haba ng pila, no? Pagka malaki ang premyo. Pero pag magsisimba, pag mangumunyon, ang ikli ng pila. Amen? Kaya kinakausap tayo ngayon ng Diyos. Tinatanong niya, ano ba yung araw-araw mong sinasayang? Time? Treasure? Talent? O ano naman yung mga bagay na hindi mo sinasayang? Ginagamit mo to glorify God. Maibalik ba lang sa Kanya kahit katiting, kahit konti na pagpapasalamat. May time ka ba sa Kanya? Kapatid, wag mong ahayaan na matapos ang bawat araw na hindi ka nagdasal sa Diyos, hindi ka nagpasalamat. Kaawa-awa tayo niyan. Huwag mong hayaan na yung kayamanan mo nakawin din ng iba. In a way na nagbabalik loob ka na nga sa Diyos, iniwasan mo na nga yung kasalanan mo, ninanakaw pa to ng iba. Huwag ganun. At sana wag masayang yung ating talent. Lahat tayo may talent. Hindi pwedeng wala. Kasi ang sabi nga dito sa huli, no, last part ng gospel, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Sino yung batong tinutukoy dito? Mismo ang Panginoong Jesus. Amen. Darating ang panahon na gusto mo bang dumating yung panahon na kung ano yung biyaya na ibinigay sa'yo, bibigay na lang ni Lord sa iba. Kasi hindi ka deserving.
Amen? Hindi ka deserving eh. Bigay na lang yan sa iba. Pinagkatiwalaan ko, tingnan mo ginawa. Pag tayo na sa panahon na ng paghuhukom, ano na? Ano na i-report natin kay Lord? Amen? Ano na nga ba i-report natin kay Lord? Nakakahiya, di ba? Binigyan tayo ng mga bagay na pwede nating gamitin to glorify God. Pero ang mahirap, ganid tayo. Inaangkin natin yung pinapahiram. Hindi ba tayo may-ari? Kaya alam nyo, dumating tayo sa mundo na walang dala at mamamatay tayong walang dala. Kaya pag tumutulong ka sa kapwa mo, isipin mo, pinapadaan lang ng Diyos yung tulong dyan sa kamay mo. Isipin mo kahit yung butas mong medyas, hindi yan sa'yo. Wala tayong pagmamay-ari. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Kaya kung nakaangat-angat ka sa buhay mo ngayon, hello, hindi sa'yo yan. Dapat mo yang gamitin to glorify God. Ang mga katawan natin, nung baby tayo, iniingatan tayo ng ating mga magulang. Hanggang sa lumaki tayo, di ba? Nagkasakit tayo ngayon ng diabetes, nagkasakit ng high blood. Trash yung kayamanan. Sinira, babawiin yan. Kaya nga diba dami natin kasakit. Nawa, meron po tayong napulot na aral sa binihi ng mabuting balita ngayong Sunday. Ayaw na ng Diyos na tayo'y mag-aksaya. Kumbaga sa tubig na sarado na ang gripo pero patulo-tulo pa kasi hindi naisarang mabuti, sa buong maghapon, sa buong isang linggo, yung tulo-tulo na tubig na yan, mapupuno din yung drum. Ganon din tayo. Lagi tayo sinungaling, paunti-unti, konti lang naman eh, white lies lang naman eh. Hindi natin namamalayan, sanay na pala tayo, masteral na pala tayo sa pagsisinungaling. Yung patikim-tikim lang ng konti eh. Sa alak, sa sigarilyo, lahat naman yan nagsimula sa paunti-unti. Pero hanggang dumating yung time na wala na. Naganid na tayo. Na-addict na tayo sa kasalanan. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay galit sa kasalanan. Kinamumuhian ang kasalanan. Hindi lumalapit sa kasalanan. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay yung pag nasaktan mo ang Diyos dahil sa iyong kasalanan, tayo ang unang aaray. Pero kung gumagawa tayo ng kasalanan at hindi tayo nagkakaroon ng konsensya, hindi tayo nakukonsensya, ibig sabihin nun, hindi natin minamahal ang Diyos. Nawa, wala nang masayang na oras, na talent, na treasure, bagkus sa simulang oras na ito, ibalik natin sa Diyos ang para sa Diyos. Parte lang ang hinihingi niya. Tuwing Sunday lang tayo pinagsisimba. Yung 6 na araw, pwede tayong magtrabaho. Pero pwede rin tayong magsimba Monday to Friday, to Saturday, kasi araw-araw namang may misa eh. Pero di ba, yung makapagsimba ka ng linggo, kaparte lang yan. A small portion. Yung magbigay ka sa kapwa mo, hindi naman inuutos sa Diyos, ibigay mo lahat yung kayamanan mo. Konti lang. Kasi ang tinitingnan ni Lord, anong dahilan ba't mo ito ginagawa? Bakit ka nagbibigay? Amen. Muli, ang mensahe ng Panginoon ay ibahagi ang kanyang mabuting balita. Kung nakapagsimba na tayo at magsisimba pa lang, yan ang dahilan kung bakit tayo nasa loob ng simbahan. Bukod sa magpasalamat at humingi ng tawad sa Diyos, yung paglabas natin, dala-dala natin ang mensahe ng Diyos. Pinaghahayo ang bawat isa. Ako, ikaw, nadalhin ang mabuting balita. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay ng mensahe sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na marami kaming inaaksaya. Nawa tulungan mo kaming maging masinop, maayos, sumunod sa kalooban mo, O Lord. Napakabuti mo sa lahat ng panahon ng pag-ibig mo ay hindi mapapantayan. Nag-decide na kami, Lord, na maglingkod sa iyo. Tanggapin ka sa aming buhay. Kaming maging ganid, maging makasarili, pabaya, tamad. Nawa, ang buhay na binibigay mo sa amin ngayon, Lord, gamitin namin sa kapurihan mo. Dalangin ko, Panginoon, ng buong mundo, lalo na ang bansang Pilipinas,
Patuloy mo po kaming bigyan ng spiritual na kalakasan. Gayon din ang bawat nakakarinig, batid ni Lord, ang pagsubok, problema na dinadala mo sa anak, sa asawa, sa pamilya, sa ibang tao. Kaya natin yan hanggat ang Diyos ang kinakapitan natin. Ang mga may sakit, Panginoon, anumang uri ng sakit ito, kagalingan mula sa iyo, O Lord. Ngunit higit sa lahat, ang kagalingang espiritual ang aming kailangan at ang iyong mga salita. Ikaw na dakilang doktor ang makapagpapagaling sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, kababaan ng loob, mga bunga ng Banal na Espiritu. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, yadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Muli, lagi ko yung kinukulit. Sana yung mga Facebook nyo, no, gamitin natin to share the Word of God. Napakadali namang i-share to, di ba? Lalo na kung Facebook friends ko po kayo. I-share nyo po yan to glorify God. Amen. At yan po ay utos ng Diyos, hindi ko po utos. Ako ay isa rin po sa sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po ako na-Facebook Live to spread the Word of God online. Sabi nga nung isang pare, di ba? I-viral natin ang salita ng Diyos araw-araw. So punta po kayo sa aking Facebook account, YouTube channel. Type nyo lang yung Angelica Dorde. Kung gusto nyo kayong maging member ng Word of God group chat, i-PM nyo ako at i-add ko po kayo. Kung saan pwede po kayong mag-post ng tungkol sa Diyos to glorify God. Pwede rin po kayo mingi ng prayer request. Sasama po natin yung sa live natin. Kung mga prayer requests nyo. Pwede magpasalamat din. Hindi lang naman yung hingi na hingi, di ba? Magtulungan po tayo. Panahon na. Ito na yung pinaka-the best na panahon. Nasa last page na po tayo ng Bible. Hintayin na lang natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Maraming pong salamat, Brother Ernesto, Sister Yana, Brother Chris, Sister Maria May, Sister Minda Ruiz, Sister Estrelita Layug, Sister Angel Grace, at sa mga makakarinig pa ng mabuting balita. Kung hindi nyo ito naabutan ng umpisa, pwede nyo naman po itong, may replay naman po ito, i-replay nyo na lang po sa Facebook account ko o YouTube. Amen. Nawa, ito na yung simula o pagpapatuloy ng pakikinig natin ng mabuting balita. Magkaroon tayo ng time to hear the Word of God. Magkaroon tayo ng treasure na maging kayamanan natin ng Diyos. At magkaroon tayo ng talent sa pamamagitan ng ano man ang ibigay natin, na magamit natin para sa kapurihan ng Diyos. Maraming pong salamat. To God be the glory.